Nagbabalik po ang Low Profile. Ngayon ay dumako na tayo sa ating editorial. Alam mo, dati, no, napakadali magmaneho. No? Ngayon lalo kanina, papunta ako rito, nasira pa ba naman yung aking aircon, ano? Di humuhulas ako ng pawis at grabing-grabe dahil sa traffic. O ano ba? Yan ang ating magiging topic. Ano ba ang topic natin? Dahil nga rito sa nangyari sa iyo kanina at dahil din sa reklamo ng taong bayan, lalo-lalo na dito sa Metro Manila. Sa iyong palagay, paano ba natin masugpo ang traffic nightmare na nangyari ngayon? Okay, ako muna. Ikaw muna, sige. Kasi yung mga bus, no ha. Etong kalye. Kung pumarada ang bus dito, in other words, 2-3 lane ang nasa. Mapapansin nyo, ano ha, pagka may parahan ng bus, no? Masikip doon paglagpas mo ang luwag-luwag na kalye. Bus at jeep. Kagaya sa Guadalupe, ano? Guadalupe. Ganun yan. So I think, no. Kasi I always remember, simple lang yan nung nasa Hong Kong ako minsan, ano. Yung bang may grid box, di ba? Yung yellow. Merong grid box. Merong isang kotse na umandar siya, no? Dahil nakagope, umandar siya, lumabas yung isang gulong niya doon sa grid. In other words, nasa loob pa ng grid box yung isang gulong. Nag-stop. Huli siya. Dahil you have no business being there. May grid box nga eh. You're not so... dito, susunod-sunod na ganyan, lalo dyan sa Santa Mesa, dyan sa Santa Mesa, nako. There has to be the strength of will para sunod natin lahat yan. Hindi pwedeng kung kailan lang natin gusto, bigla tayo magsisikip, maghihigpit, ano? Tapos wala na naman. Ikaw ba, anong tingin mo? Alam mo, ako iba nakikita ko dito eh. Tingnan mo na lang, yung mga sinabi mong problema sa trapiko, yung walang disiplina ng mga tsuper, nandiyan na yan eh. Yung maraming taong yung pa. dapat tanggalin. Pero, kung makikita mo, balikan natin ng konti ang panahon. Paano nagsimula itong nagkagipit-gipit ang traffic? Simula lang yan noong pinagbawal ni ERAP. Ang truck. Yung paglabas ng mga sasakyan, truck ban. Binago ang palakad ng hindi nakahanda. Para lang sa Manila yon, ha? Nakalimutan niya na pag ginawa niya yon, maraming i-adjust, no? Kaya yung mga nangyari na sa atin ng mga problema na hindi pagsunod sa trapiko, hindi pa tayo nagkakaroon ng ganito. Tama yung sabi niya, nightmare. Bangungot. Oh yes. Ang nangyayari. At alam mo, meron akong kausap na importer, no? Ngayon merong pag yung mga barko, pagpara, sinisigil na $500 yung importer na extra. $500 extra dahil sa nagtatagal sila ron. Dahil hindi makuha yung kung ano yung mga kargamento nila. Nagkaroon ng congestion Yes, grabing congestion. Alam mo, kung hindi lang masamang mag-isip ng masama, iisipin ko sinabutahi itong ni ERAP. Siguro siya tawa ng tawa sa nangyari, no? Dahil sa pati ekonomiya natin naapektuhan na. Oh yes. Tignan nyo ngayon, nagtaas ang lahat. Ang mga doon sa ating mga pier, abay, naku, punong-puno. Hindi mailabas. At ngayon, pagsasabay-sabayin nila. Kaya palagay ko, kinakailangan, tingnan natin yung punto na yon. Ayoko masanang isipin na sinadya. Pero parang ganun na resulta. Hindi naman siguro. Hindi nila akalain ganun ang mangyayari. Hindi nila akalain ganun ang mangyayari. Sinasadya kung ganun. Pwede bang sumali ako sa diskusyon? Ano nga yung pinag-uusapan natin kanina? Sige, sali ka rin. Okay. Sali ako. Sige. Okay. Kasi yung container van, medyo masyadong napakarami nagka-ipon-ipon doon sa maliit na port area natin sa Maynila. Ngayon, aalisin nila yon. Ililipat. Ang problema ngayon sa paglipat, di siyempre dadalhin kung saan maaring mapaglagyan. Dadalhin sa Batangas, dito sa South. Dadalhin sa Norte, doon naman sa Subic. Okay.
So, ang nangyari dyan, nung ginawa nila ng one lane, lahat ng truck sa papuntang Subic, one lane, papunta sa Batangas, sunod-sunod eh. At kailalaki. Oh, ang lalaki niyan. Hindi lang yan 12, ang tawag doon, yung wheeler. Hindi eh. Kuminsan mga umaabot ng 16 wheeler. 18 wheeler. Ganyan, lalaki. Nagka-traffic sila ron. Lumiit ngayon yung sasakyan. Yung mga dadaanan ng mga pribadong sasakyan. Ang ginawa naman nila ngayon, pinadaan nila sa kabila. Ang tawag doon ngayon? Counterflow. Ang mga sasakyan. Oo, mga sasakyan. Nagkagulo-gulo. Kaya nagka-nightmare tayo. Pero sinabi nga na nila, dahil lang doon sa pagtatanggal ng mga container van ito sa Porto Manila. Ngayon, anong solusyon? After, sabit, mga 2 weeks daw ito eh. Bago nila matanggal itong container van sa Manila. Ang solusyon diyan siguro ay kailangan magkaroon ng malaking paglalagyan nito mga container van. Question. Did the City of Manila have the right and the authority to do that? Mayroong may ordinansa. I know, ordinansa nga, but it is affecting the entire country, di ba? The problem talaga is there was no coordination among all of the Metro Manila mayors. No? Dapat siguro, bago nila in-implement yan, nag-consultation muna sila. Ang mahirap dito kay ERAP, biglaan eh. Pero alam mo, meron ding alam mo kasi, ewan ko, siguro tinatago lang kung ano man talagang motive meron dito eh. Dahil sa meron ding maganda akong nakikita dyan. Talaga namang napapanahon na rin naman na i-decongest natin. Kasi kagaya sa Batangas Port, inayos yan, ang laki ng ginastos yan para mapag-ayos. Pero hanggang ngayon, underutilized. Hindi pa na, Excuse me. If I remember right, the reason nilagyan ng truck ban ng Maynila, no, ang mga truck, no, kasi gusto nga nilang lumuwag ang traffic. Di ba? Gusto nilang lumuwag ang traffic. Sa Maynila. Pero, lumuwag ba ang traffic sa Maynila? Lumuwag in the beginning. Exactly. No? So it is counterproductive. Di ba? Counterproductive. Alam mo doon sa Manila... Perhaps they should restudy that. Alam mo doon sa Manila dati, nagkakaipitan ng husto dyan dito sa may City Hall. Diyan ang nagkaklag. Ngayon, lumuwag dyan. Yung lugar na dating hindi matraffic, naging matraffic. Sa Rojas. Yung Rojas Boulevard. Rojas. Abay, bago kami makalabas sa opisina grabe. Kaya ngayon, doon na kami kumakain. Hindi na kami lumalabas para kumain dahil sa... mahihirapan ka. Sa party na yun, oo. Pero pinag-usapan natin traffic eh. Talagang mahirap. Ngayon, so pare, ito naman isa. If after 2 weeks, na-solve na nila yung mga container vans niya at medyo lumuwag na ang traffic dahil wala na masyadong truck na nanggaling sa Porto Manila, magiging matraffic ba rin? Sa tingin ko, magiging matraffic pa rin. Dahil hindi naman nila pinagbabawal yung mga kolorum ng bus. Dapat yon lahat ng kolorum hulihin. No? At saka yung mga galing sa provincial buses, doon sa mga terminal na lang, huwag na sila papasukin dito sa Metro Manila. That way, we will be able to ease the traffic sa akin kasi, it has to be strict enforcement of traffic rules. There has to be strict enforcement of traffic rules. Okay. Otherwise, parting message. Kahit nakukunti ang sasakyan, Jesus Maria. Okay. Sa akin lang, kagaya nung nabanggit dito ngayon, na yung mga violation ng traffic rules and regulation, yung walang disiplinang paggamit ng karsada, isa rin yan sa nakako-contribute na problema. Ngaya, ang sinasabi ko lang, siguro nasa atin na rin, tayong mga mananakay at nagmamaneho, nagdadala ng sasakyan. Yung mga mananakay, huwag nating payagang bumaba tayo sa gitna ng karsada. Na parang sinusunod natin yung mga tsuper. Pag sabing para, inaasahan natin, ipara tayo doon sa pinagsabihan nating pumara, kahit sa gitna ng karsada. Abay, nakakahadlang sa free flow ng traffic.
At ganun din naman yung nagmamaneho. Sana naman lagay na lang natin sa lugar. Malaking bagay yan, mapagtutulong-tulungan natin. Kung gagawin natin yan, na para matulungan lang natin ang sitwasyon. May problema na nga dito. Palagay ko, artificial lang itong sa itong sa sa busban. Yan palagay ko artificial lang Pero ang pangmatagalang naging problema natin yung pagsunod, disiplina sa karsada ng mananakay at ng nagmamaneho ng sasakyan. So, let it start with me. Let it start with me. Madalas ako, kasi I refuse to pass a red light. No? Minsan lang naiilang ako na naka-red light, no? Tapos biglang eto yung traffic enforcer. Gaganunin ka. No? Ngayon, dahil sa nasasanay sa ganun, pag walang nanggagaling sa kabila, no? Dahil walang nanggagaling sa kabila, biglang pagka walang traffic, aandar na lang ng aandar. No, let it start with us. Tayo, sumunod tayo. Okay. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang liliit ng kalye. Hindi na pwede nating palaparin. Maliliit ang tao. Kasi mahal ang hindi porke maliliit ang tao. Dahil yung karsada, talaga makitid. Hindi na natin pwede paluwagan dahil mahal ang expropriation proceedings. Yeah. Ngunit, although maliit yung kalye, makitid, parami ng parami ang sasakyan. Oo. Yeah. Parami ng parami. Yes. So, our streets cannot anymore absorb the number of vehicles that is using the street. So, to me, kailangan we have to reduce the number of vehicles in our country. Amen. Yung mga lumang-luma na, mga 10 years old, 15, 20 years old, kagaya ng ginagawa nila sa Singapore, Japan. ay hindi na nila, sa Japan, hindi na nila irinirehistro. O kung magrehistro ka, doble ang bayad. O, gawin natin yun. Okay. At yan po ang ating editorial. Yan nga talaga. Wag po kayong alis at magbabalik po ang Low Profile.